Ninong Benji, bakit po? Napako nga sa kinatatayuan ang 18 anyos na si Andrea nang makita niyang palapit sa kanya ang 42 anyos niyang ninong na si Benji. Nakatapis ito ng tuwalya at bagong ligo ito. Andrea, hindi ba dapat ako nagtatanong sa'yo? Anong ginagawa mo dito sa bahay ko? Doon lang napagtanto ni Andrea na basta-basta na nga lang siyang pumasok sa bahay ni Benji. Ninong Benji, gusto ko lang pong makipagkamustahan sa inyo. Napapalunok pa ng laway si Andrea dahil amoy niya pa ang sabon na ginamit ni Benji sa pagligo. Yun lang naman pala. Gusto mo lang naman pala makipagkwentuhan sa akin. Teka, hintayin mo ako dyan sa sala. Magbibihis lang ako. Pumasok nga sa kwarto si Benji. Sinundan pa ito ng tingin ni Andrea at doon lang lumabas ang mga ngiti na kanina pang pinipigilan ng dalaga. Labis kasi siyang nagagwapuhan sa kanyang ninong. Bukod doon ay hindi rin niya naiiwasan na mapahanga sa magandang hubog ng pangangatawan nito. 10 taon din na hindi nakita ni Andrea si Benji. 8 taong gulang lamang siya noong huli niya itong nakita. Nagtrabaho kasi si Benji at doon lang ulit nagkaroon ng pagkakataon na makabalik sa Pilipinas. At sa pagkakataon nga naganap ng dalaga si Andrea, doon lang niya napagtanto na malakas ang dating ng kanyang ninong. Matapos magbihis ni Benji ay nakipagkwentuhan nga ito kay Andrea doon sa balkonahe ng kanyang bahay. Alam mo, hindi ko akalain na ganyan ka na pala kaganda ngayon. Sobrang bata mo pa kasi nung huli kitang nakita. Namula ang pisngi ni Andrea mula sa mga papuri na narinig niya mula sa kanyang ninong. May tanong ko nga lang, Andrea. May boyfriend ka na ba? Nahihiyang sumagot ang dalaga. May mga nanliligaw po sa akin pero bawal pa po kasi ako magkaroon ng boyfriend. Magagalit po sa akin si Papa. Natawa na napapailing si Benji. Yan tatay mo talaga. Dalaga ka naman na kaya dapat hindi ka na niya pinipigilan. 18 anyos ka na nga, di ba? Tumango si Andrea. Opo, Ninong Benji. Kaka-birthday ko lang po 3 months ago. Naging kakaiba ang ngiti ni Benji. Alam mo, ang swerte ng unang magiging boyfriend mo. Kung pwede lang kitang ligawan, ginawa ko na. Natigilan si Andrea sa kanyang narinig. Para bang may kakaiba sa kanyang kalamnan na hindi niya maintindihan dahil sa sinabi ng kanyang ninong. Pero syempre, hindi pwede. Dahil sigurado mapapatay ako ng tatay mo. Napakunot ang noo ni Andrea. Bakit naman po siya magagalit, Ninong Benji? Bahagyang tumawa si Benji. Ano ka ba? Sobrang layo ng edad natin sa isa't isa. Napanguso naman si Andrea at halatang dismayado ito. Sa sandaling yon ay nakakahalata naman na si Benji na gusto siya ng dalaga. Hindi niya tuloy na iwasan na pagmasdan ito mula ulo at pababa ng dahan-dahan. Pero hindi naman niya maaaring maging nobya ang kanyang inaanak. Gayunpaman ay may iba siyang hinahangad mula sa dalaga. Ninong Benji, hindi ba't inaanak mo rin si Paulo? Nabalitaan ko kasi na niregaluhan mo siya ng mamahaling sapatos. Sumagot naman si Benji. Malaki kasi ang natulong sa akin ni Paulo. Malaki kasi ang naitutulong sa akin ni Paulo. Hindi ba't siya ang ginawa kong driver kapag napunta ako doon sa negosyo ko? Ilang segundo na nagkaroon ng katahimikan. Para bang nagdadalawang isip ang dalaga sa kanyang sasabihin. Ninong Benji, ako po ba? Wala po ba akong matatanggap na regalo mula sa inyo? Napapailing na natatawa si Benji. Bakit? Ano bang gusto mong regalo? Napakamot pa sa ulo si Andrea. Kahit sapatos din po sana, Ninong Benji. Muling tumingin si Benji sa dalaga. Alam mo kasi, Andrea, lahat ng bagay dapat pinaghihirapan. Hindi ka na bata, Andrea.
Lahat ng bagay sa mundo ay may kapalit. Katulad na lang ni Paulo na lagi ako tinutulungan dito sa bahay. Hanggang sa napatayo si Andrea. Di tutulungan ko rin po kayo dito sa bahay ninyo. Hinawakan pa ng dalaga ang walis at daspan na naroon. Gusto niyo po bang maglinis ako ngayon? Natatawa na napapailing si Benji. Ano ka ba, Andrea? Tigilan mo na nga yan. Tumayo si Benji at kinuha mula kay Andrea ang walis at daspan na hawak nito. Hindi ganyan ang sinasabi ko. Binitiwan ni Benji ang walis at daspan pero nanatili siyang nasa harapan ni Andrea. Napatitig siya sa muka ng dalaga. Malalim naman ang paghinga ni Andrea habang nakatitig din sa mga mata ng kanyang ninong. Sobrang lapit na ng mukha nila sa isa't isa. Mas maganda ka pala lalo kapag malapitan. Gamit ang isang kamay ay mas inangat pa nga ni Benji ang mukha ng dalaga hanggang sa hinagkan niya nga ito sa labi. Walang pagpalag na ginawa si Andrea. Napapikit na lamang ang kanyang mga mata. Iyon pa lamang ang unang beses na nahalikan siya ng isang lalaki at hindi niya inaakala na mararanasan niya iyon sa isang lalaki na malayo ang edad sa kanya. Gayunpaman ay walang kaso yon kay Andrea. Labis din kasi talaga siyang nagagwapuhan sa kanyang ninong Benji. Naramdaman pa niya na unti-unting lumalalim ang halik na pinapadama sa kanya nito. Ramdam din niya ang paghawak ni Benji sa kanyang bewang. Bahagya pang naitutulak si Andrea hanggang sa mapasandal ito doon sa dingding. Hanggang sa tumigil na rin si Benji. Naghiwalay ang kanilang mga labi. Hingal si Andrea pero halatang nabitin ito. Bakit ninong Benji? Hindi sumagot si Benji pero nanatili itong nakatitig sa mga mata ng dalaga. Hahalik pa sana si Andrea kay Benji pero pinigilan na siya ni Benji. Bahagyang tumawa ang naturang ninong. Tama na. Hanggang doon lang muna tayo. Napabuga ng hangin si Andrea. May kakaiba kasing kumukulo sa kanyang kalamnan at hindi niya alam kung ano ang kanyang gusto. Ninong Benji, iyon ba ang kapalit na gusto mo para bigyan mo ko ng regalo? Napaismid si Benji. Hindi lang yun. Higit pa sana doon, Andrea. Pero di bale na. Mahirap na at delikado. At saka hindi ka rin naman siguro papayag. Tumalikod naman na si Benji. Dinampot niya ang walis at daspan at binalik sa dating lagayan nito. Tila nabitin naman si Andrea sa mga sinabi ni Benji at naguguluhan siya. Ninong Benji, ano po ba yung gusto ninyo? Paano ko po malalaman kung papayag ako kung hindi nyo naman po sasabihin sa akin? Hindi sumagot si Benji, bagkus ay lumakad ito patungo sa kusina. Sinundan naman ito ng dalaga. Ninong Benji, sabihin nyo na po sa akin. Paano kung papayag naman po pala ako? Patuloy na nangulit si Andrea, kaya sa huli ay hinarap na ulit siya ng kanyang ninong. Sigurado ka bang gusto mong malaman ang kapalit na gusto ko? Makikita ang kaba sa pagkatao ni Andrea pero tumango pa rin siya bilang sagot sa tanong ni Benji. Sige, isa lang naman ang gusto ko. Lumapit si Benji kay Andrea hanggang sa bumulong siya dito. Tila napako sa kinatatayuan si Andrea dahil sa binulong sa kanya ng kanyang ninong. Nakatingin lang din si Benji kay Andrea at hinihintay niya ang reaksyon at sagot nito. Hanggang sa napaismid si Benji at muli nang lumakad. Sinasabi ko na nga ba, alam kong hindi ka rin papayag. Aakyat na sana sa kwarto si Benji nang sumagot na ang dalaga. Ninong Benji, sandali lang. Handa po ako. Gusto ko rin po. Pumapayag po ako sa gusto ninyo. Napatigil si Benji at dahan-dahan na muling napalingon kay Andrea. Sigurado ka ba? Matipid nang umiti si Andrea at tumango. Dalaga naman na po ko, di ba?
Kaya sa palagay ko handa na po ako sa gusto ninyo. At gusto ko rin po talagang danasin yon. Basta gusto ko lang pong humingi ng kaunting pabor. Huwag niyo po sana akong masyadong saktan. Bahagyang tumawa si Benji. Teka, paano ba to? Nagtanong pa si Andrea. Bakit po Ninong Benji? May problema po ba? Napakamot sa ulo si Benji. Andrea, hindi ko mapapangako ang pabor na inihingi mo oras na gawin natin yon. Malalaman mo kung bakit oras na nandun na tayo. Ano? Pumapayag ka pa rin ba? Tila napaisip na tuloy si Andrea. Gustong gusto niya lalo pa at si Benji ang kanyang makakasama. Pero sa kabilang banda ay naroon rin ang kanyang takot. Lalo pa nga at iyon ang kanyang magiging una. Andrea, huwag na natin pilitin kung di mo talaga kaya. Hayaan mo, reregaluhan pa rin kita kahit na hindi natin gawin yon. Lumapit si Andrea at hinablot ang braso nito. Pero Ninong Benji, gusto ko nga po. Hindi po ako nagbibiro. Handa po ako kung ano man ang danasin ko. Napatingin si Benji sa mga mata ni Andrea at nakita niya na seryoso at porsigido talaga ito. Sige. Bukas ng hapon wala akong gagawin. Puntahan mo ako dito sa bahay. Aalis tayo. Hindi natin pwedeng gawin dito. Mahirap na at baka malaman ng tatay mo magiging sikreto natin. Tumango naman si Andrea. Sige po Ninong Benji. Kahit saan po ayos lang po sa akin. Matapos na maging maayos ang kanilang usapan, ay umuwi na nga rin si Andrea. Habang si Benji ay nanatili ang malaking ngiti sa kanyang labi. Hindi pa rin siya makapaniwala sa pagpayag ni Andrea. Labis din kasi siyang nagagandahan kay Andrea. Kaya nga nasabi niya na maswerte ang unang magiging nobyo nito. Pero hindi niya akalain na ang swerte na yon ay siya pala ang makakakuha. Kaya gano'n na lang din ang kanyang pananabik para sa darating na bukas. Isang high school student ang kauuwi lang sa bahay. Ito ay ang dalagitang si Althea. Sa tapat ng kanilang bahay ay bumaba siya sa motorsiklo ng kanyang lalaking kaklase at kanya ring manliligaw na si Marco. Althea, sandali lang. Wala ba akong kiss? Umangat ang isang kilay ni Althea. Anong kiss ang pinagsasabi mo? Eh hindi naman kita boyfriend. Napakamot sa ulo si Marco. Grabe naman, hinatid na nga kita dito hanggang sa inyo eh. Napaismid ang dalagita. Ano? Porke umangkas ako sa motorsiklo mo may karapatan ka nang humingi sa akin ng kiss? Sineswerte ka naman ata masyado. At saka ikaw naman nagpumilit sa akin ay hatid ako dito sa bahay, diba? Napabuntong hininga si Marco. Sige na nga. Ang sungit mo naman. Hindi na kita kukulitin. Dito na ako. Hanggang sa umalis na rin agad ang binatilyo gamit ang kanyang motorsiklo. Sa pagpasok ni Althea sa bahay ay dumiretso na nga siya sa kwarto para magbihis. Kasama niya ring natutulog doon sa kwarto ang kanyang ate na si Andrea. Nang hapon na yon ay nakita nga ni Althea si Andrea na bihis at naglalagay pa ng makeup sa muka. Ate Andrea, aalis ka? Ngumiti sa kanya si Andrea. Oo, mamayang 9:00 pa naman ng gabi darating si Papa, diba? Huwag mo na lang sabihin sa kanya na aalis ako ha. Uuwi naman ako bago pa siya makauwi galing sa trabaho. Napaupo si Althea sa gilid ng kama. Teka, saan ka ba kasi pupunta? Siguro may date ka, no? Bahagyang tumawa si Andrea. Anong date ba ang pinagsasabi mo? Magkikita lang kami ng mga kaibigan ko. Sumagot pa ulit si Althea. Kaibigan? Tingnan mo nga yung suot mo. Masyado sexy ate. Tapos naka-makeup ka pa. Halata na masyado ka nagpapaganda. Sino ba kasi ang kadate mo? Napairap si Andrea. Hala nga sabi akong kadate. Magpupunta lang talaga ako sa mall. Kasama ko si Eunice. Napangiti si Althea. Talaga ate? Naku, pwede ba ako sumama? May bibilin kasi akong damit doon sa mall eh. Kahapon lang kasi ako binigyan ng pera ni Papa.
Sige na ate, sama na ako sa'yo. Natigilan si Andrea. Pero hindi pwede. Gagabihin na kami ng uwi ni Eunice eh. Sumagot si Althea. Ayos lang yun sa akin ate. Total gusto ko rin naman maglakad-lakad sa mall eh. Nakakabagot kaya dito sa bahay. Pero hindi pa rin pumayag ang panganay na dalaga. Hindi nga sabi pwede. Huwag mo na nga ipagpilitan. Sige na, aalis na ako ha. Hanggang sa lumabas na nga sa kwarto si Andrea. Nakakunot ang noo ni Althea na sinundan nito ng tingin. Naroon ang pagtataka sa kanyang isipan. Dati kasi ay si Andrea pa mismo ang nagpupumilit na isama siya sa lahat ng lakad nito. Kaya sa sandaling yon ay mayroon siyang hinala na may tinatagong sikreto ang kanyang ate. Bakit kaya ayaw niya akong isama? Siguro may bago na siyang manliligaw. Marami ang tanong sa isipan ni Althea hanggang sa sumilip siya sa bintana ng kwarto kung saan matatanaw ang labas ng bahay. Nakita niya na palabas pa lang ng gate si Andrea. Doon ay naisipan ni Althea na alamin ang totoong pupuntahan nito. Lumabas sa bahay ang bunsong dalagita. Hindi niya nakitang sumakay si Andrea sa tricycle na dumaan doon sa kalsada. Bagkus ay nakita niya itong lumakad patungo sa kung saan. San kaya pupunta tong si Ate Andrea? Ang ganda pa naman ng suit niya tapos maglalakad lang pala siya. Nasa dalawang kanto na rin ang kanilang nalagpasan hanggang sa nakita nga ni Althea na pumasok ang kanyang kapatid sa isang gate. Sa paglapit doon ni Althea ay napaisip siya. Teka, bahay to ni Ninong Benji ah. Anong ginagawa dito ni ate? Pareho kasing inaanak ni Benji ang magkapatid na sina Andrea at Althea. Ibig bang sabihin, si Ninong Benji ang kadit ni ate ngayon? Dahil sa mga tanong ni Althea sa kanyang isipan, ay pinili niyang manatili muna doon sa labas para alamin ang totoong pakay ni Andrea doon sa naturang bahay. Samantala ay naroon na nga sa sala si Andrea at nakaupo lang siya. Hanggang sa bumaba na nga ng hagdan ng kanyang hinihintay. Nakasuot lang ng itim na sando si Benji at jogging pants. Litaw tuloy ang matipunong braso at balikat nito na halatang batak sa gym. Andrea, nandyan ka na pala. Napangiti pa si Benji nang makita ang magandang ayos ng dalaga niyang inaanak. Masyado ka naman naghanda. Lalo ka patuloy gumanda sa paningin ko. Ngumiti lang si Andrea na halatang nahihiya. Pero hindi dapat yung pananamit mo ang pinaghandaan mo. Ang tanong ko lang, hinanda mo ba yung sarili mo para ngayong araw? Napabuga ng hangin si Andrea. Hinanda ko naman po Ninong Benji. Handang-handa po ko para sa gagawin natin. Iyon na lamang ang nasabi ni Andrea, pero makahalata sa kanyang mga mata na naghahalo sa pagkatao niya ang pananabik at matinding kaba. Kung ganon, umalis na tayo. Tumango si Andrea. Sige po Ninong Benji. Magkasabay silang lumakad palabas ng bahay. Samantala ay naroon pa nga rin sa labas ng bahay ang dalagitang si Althea. Nagtatago siya sa gilid ng kotse ni Benji na nakaparada doon sa tapat ng bahay. Hanggang sa nakita niya nga ang palabas na ng gate ang kanyang ate at kasama nito ang 40 anyos na si Benji. Nagtungo sa likod ng poste si Althea at doon ito nagtago. Sobrang lapit niya lang sa kotse kaya bago pa makasakay doon sina Benji at Andrea ay narinig pa niya ang usapan ng mga ito. Ninong Benji, saan po ba tayo pupunta? Sumagot si Benji. Basta, huwag ka mag-alala. Magugustuhan mo ang pupuntahan natin. Hanggang sa sumakay na nga sila sa kotse. Bago pa paandarin ni Benji ang sasakyan, ay napatingin pa siya kay Andrea na nasa kanyang tabi. Ayos ka lang ba? Bakit parang kinakabahan ka masyado? Sumagot si Andrea. Medyo lang po Ninong Benji. Ito po kasi ang magiging una ko eh. Pero hinanda ko po talaga ang sarili ko para dito. Napaismid si Benji at tumango. O sige, ikaw ang may sabi niyan ha.
Sandali, kailangan mo mag-seatbelt. Si Benji pa mismo ang nagsuot ng seatbelt kay Andrea dahil doon ay nagkalapit nga ang kanilang mga muka. Ang mabuti pa, kumain muna tayo. Diyan na lang tayo sa pinakamalapit na fast food. Amoy ni Andrea ang mabangong hininga ni Benji. Para bang lalo tuloy siyang nasabik sa magaganap sa araw na yon. Hindi pa po kasi ako nagugutom, Ninong Benji eh. Napaismid si Benji. Kailangan mong kumain dahil siguradong magugutom ka mamaya sa magaganap sa atin. Napalunok ng laway si Andrea at tila muling nangibabaw ang kanyang kaba. Samantala doon sa likuran ng poste ay patuloy na nagtatago ang dalagitang si Althea. Lumabas lang siya doon matapos niyang makitang umalis ang kotse na sinasakyan ni na Benji at Andrea. San kaya sila pupunta? Bakit kaya sila magkasama? Gustong alamin ni Althea ang totoong pakay ng mga ito. Gusto niya itong sundan pero hindi niya alam kung paano hanggang sa may naisip siyang paraan. Nilabas niya ang kanyang cellphone mula sa kanyang bulsa at tinawagan niya ang isang tao. Wala pang 10 minuto ay dumating na nga ang tao na kanyang tinawagan. Ito ay ang kanyang kaklase at manliligaw na si Marco. Saan ba kasi tayo pupunta? Sumagot si Althea. Basta, may susundan lang tayo. Pumunta tayo sa pinakamalapit na fast food dito. Dali na, bilisan na natin. Hindi na nga rin nag-aksaya pa ng oras si Marco at agad na rin niyang pinaandar ang motorsiklo. Nagpunta sila sa mga fast food restaurant na malapit doon sa kanilang lugar. Medyo natagalan pa nga sila sa paghahanap. Pero sa huli ay muli ring nakita ni Althea ang kotse ng kanilang ninong Benji. Teka Marco, yan na yung kotse ni Ninong Benji. Sakto at aalis na sila. Nagtanong pa si Marco. Teka, sino bang Ninong Benji? Sumagot si Althea. Basta sundan natin ang kotse na yan. Wala namang nagawa si Marco kundi sundin ang utos ng dalagita. Sinundan nila ang naturang kotse. Kinabahan pa si Marco dahil tila unti-unti silang lumalayo. Althea, parang malayo ata ang pupuntahan nila. Tingnan mo, nasa Taguig na tayo. Alam mo naman na wala pa akong lisensya. Pero mapilit si Althea. Ayos lang yan. Basta akong bahala. Sundan lang natin sila. Nagpatuloy sila sa pagsunod sa kotse hanggang sa tuluyan silang nakarating sa Pasig. Isang tila compound ang pinasukan ng kotse ni Benji. Marco, pumasok rin tayo doon. Nanlaki ang mga mata ni Marco dahil nakita niyang motel ang itinuturo ni Althea. Sigurado ka ba? Sumagot si Althea. Oo nga, bilisan mo na. Nagkaroon ng malaking ngiti sa labi si Marco. Sige na nga, pagbibigyan na kita. Sa pagpasok nila doon sa parking lot ay doon lang napagtanto ni Althea na isang motel pala ang kanilang pinuntahan. Teka, motel ba to? Tumango si Marco. Oo, motel nga itong pinuntahan natin. Ano, tutuloy pa ba tayo? Agad na sumagot si Althea. Siyempre naman, kailangan natin masundan ang ate ko. Halika na. Natatawa na napapailing na lang si Marco. Naisip kasi niya na nagdadahilan na lang ang dalagita at gusto talaga nitong may maganap sa kanilang dalawa. Samantala ay naroon na nga sa counter sina Benji at Andrea. Pero saglit pa silang hinarang ng gwardya na naroon. Sandali lang po sir. Ilang taon na po yung kasama ninyo? Pwede po bang makita ang ID niya? Tumingin si Benji sa dalaga. Sinabihan kita magdala ng ID. Dala mo ba? Tumango si Andrea. Oo. Dala ko tong national ID ko. Kaagad na tiningnan ng gwardya ang inabot na ID ng dalaga. Sige po, pwede na po kayo pumasok. Isang staff pa ang sumalubong sa kanila. Ma'am, sir, ilang hours po ba? Sumagot si Benji. Yung short time lang, 3 hours. May tinuro naman ang staff. Sige po,
Doon na lang po sa room 205. Nasa bandang dulo po. Nakita ni Benji na matindi pa rin ang kaba ni Andrea kaya biniro niya ito. Kumapit ka sa braso ko para isipan nilang girlfriend kita. Napangiti naman si Andrea at kumapit nga siya sa braso ng kanyang ninong. Hanggang sa lumakad na nga sila patungo sa kwarto. Sa pagpasok nila sa room 205 ay tila doon lang nakahinga ng maluwag ang dalaga. Ayos ka lang ba? Kinakabahan ka pa rin? Sumagot si Andrea. Hindi naman na po masyado, Ninong Benji. Pasensya na po. Ngayon lang po kasi ako nakapasok sa ganitong lugar eh. Naninibago lang po ko. Bahagyang tumawa si Benji. Huwag ka mag-alala. Pwedeng-pwede nang pumasok sa mga ganitong lugar ang mga edad na kagaya mo. Sige na, magpahinga ka muna dyan. Maliligo na muna ako. Pagkatapos ko, ikaw naman ang maligo. Pumasok sa banyo si Benji at nagsimula nga siyang maligo. Napaupo sa gilid ng kama si Andrea at pinagmasdan niya ang buong kwarto. Maganda ito ngunit walang bintana. Napupuno ito ng salamin sa dingding at sa itaas. Ang lamig pala dito. Kailangan ko ba talaga maligo muna? Sayang naman tong makeup ko. Bulong ni Andrea sa kanyang sarili. Samantala doon sa lobby ng motel ay sinubukan ding makapasok ni Marco at Althea pero agad silang hinarang ng gwardya. Sandali, saan kayo pupunta? Hindi kayo pwedeng pumasok dito. Tingnan nyo nga, pareho pa kayo naka-school uniform. Nagpumilit naman si Althea. Bakit naman hindi pwede? Magsyota naman kami nitong kasama ko ha. Natawa naman ang gwardya. Di mas lalong hindi pwede. Kayo talaga mga kabataan. Hindi na kayo makapaghintay. Nalaglag ang panga ni Althea. Ano? Wala naman kaming gagawang masama ni Marco. Gusto lang naman namin magpalamig eh. Papasukin mo na kami. Hanggang sa may naisip si Althea. Naalala niya na may pera siya sa kanyang pitaka na ipambibili niya sana ng paborito niyang damit. Teka, kung bibigyan ba kita ng malaking tip, papapasukin mo na ba kami? Natigilan ang gwardya. Magkano naman nabibigay mo sa akin? Sumagot si Althea. 500. Okay na ba yon? Hanggang sa tumawa ang gwardya. 500 pesos? Seryoso ka ba talaga? O sige, dito kayo dumaan sa kabilang hallway para hindi kayo makita sa CCTV camera. Napangiti si Althea. Teka, may isa pa akong request. Yung huling pumasok kanina, anong room sila pumasok? Ilagay mo kami sa katabing room nila ha. Sinunod din naman ng gwardya ang utos ni Althea, kaya pumasok sila sa room 204 na katabi ng kwarto na kinaroroonan ni Benji at Andrea. Sa pagpasok pa lang nila doon ay kaagad na dinikit ni Althea ang kanyang isang tainga doon sa dingding at umaasa na maririnig niya sina Andrea doon sa kabilang kwarto. Hanggang sa pumwesto si Marco sa kanyang likuran at humawak sa kanyang bewang. Ano bang ginagawa mo? Sino bang pinapakinggan mo? Sinita ni Althea si Marco. Huwag ka nga maingay dyan. Bakit ganon? Parang wala naman sila sa kabilang kwarto. Hanggang sa hinalikan ni Marco sa pisngi ang dalagita. Nagulat si Althea at naitulak ito. Ano ba Marco? Bahagyang tumawa ang binatilyo. Bakit ba? Kaya nga tayo nandito, di ba? Doon lang napagtanto ni Althea na inaasahan pala ni Marco na ibibigay niya ang kanyang sarili dito. Nakita pa niya ang kakaibang ngiti ni Marco. Napabilib mo ako kanina. Para lang sa gagawin natin. Talagang binigyan mo pa ng pera yung gwardya. Ano? Hindi pa ba tayo magsisimula? Nanuyot ang lalamunan ni Althea dahil wala naman talaga siyang planong ibigay ang kanyang sarili sa binatilyo na kanyang manliligaw. Pero para lang hindi siya nito istorbohin, ay kunwaring pagbibigyan na lang niya ito. Sige, pero pwede bang maligo ka muna? Ayun no, dyan sa banyo. Tagalan mo ah. Linisin mo mabuti ang sarili mo.
Lahat kuskusin mo. Kailangan sobrang linis. Napaismid si Marco. Parang ginawa mo naman akong taong grasa. Mukha ba akong libagin? Sa gwapo kong to? Pero sige, maliligo ako. Hintayin mo ako ah. Doon ay pumasok na nga sa banyo ang binatilyong si Marco. Doon naman sa kabilang kwarto ay nakaupo pa rin sa gilid ng kama ang dalagang si Andrea. Naroon pa rin kasi sa loob ng banyo ang kanyang ninong. Ilang saglit pa ay lumabas na nga doon sa banyo si Benji. Nakatapis ito ng puting tuwalya at kakaiba ang ngiti nito na tumingin sa dalagang inaanak. Nakita naman ni Andrea ang pagiging matipuno ng kanyang ninong, pero tumindi rin ang kanyang kaba. Ninong Benji, magsisimula na po ba tayo? Sumagot si Benji. Ikaw ba? Gusto mo na bang magsimula na tayo? Tiningnan pa ni Benji si Andrea mula ulo at pababa ng dahan-dahan. Siguro mas maganda kung maligo ka din muna. Tumango si Andrea. Sige po Ninong Benji. Tumayo si Andrea at lumakad nga ito papasok doon sa banyo. Sinundan pa ito ng tingin ni Benji. Napapaismid siya na nahiga doon sa malambot na kama. Lingid sa kaalaman nila Andrea ay may nakakarinig pala sa kanila sa kabilang dingding. Nakadikit pa nga rin ang tenga ni Althea sa dingding at naririnig niya nga ang usapan ni na Andrea at Benji. OMG, ano bang binabalak nilang gawin? Hanggang sa narinig ni Althea ang boses ni Marco na nasa banyo. Althea, ikaw ba? Baka gusto mo na rin sumabay sa pagligo. Sumagot si Althea. Sige lang, maligo ka lang mag-isa dyan. Nakakainis. Istorbo talaga. Tunulit sa kabilang kwarto. Makalipas ang nasa 5 minuto ay natapos na nga sa pagligo si Andrea. Nakatapis na rin ito ng puting tuwalya katulad ni Benji. Ninong Benji, magbibihis pa po ba ako? Ngumiti si Benji. Hindi na kailangan. Halika na nga dito. Kinakabahan man pero lumapit na rin si Andrea sa kanyang 40 anyos na ninong. Kinuha ni Benji ang suklay na nasa kamay ni Andrea. Tumalikod ka. Sige na, ako na magsusuklay sa buhok mo. Tumalikod ang dalaga at sinimulan niyang suklayin ni Benji ang kanyang buhok. Mas bagay pala talaga sa'yo kapag ganito nakalugay ang buhok mo. Para kang anghel sa sobrang ganda. Matipid na ngumiti si Andrea pero makikita ang pamumula ng kanyang pisngi hanggang sa napasinghap siya ng malalim nang humalik si Benji sa kanyang balikat. Sobrang bango mo ah. Para kay sambulaklak, Andrea. Malakas ang kabog ng dibdib ng dalaga. Pakiramdam niya ay magsisimula na talaga sila ng sandaling iyon. Sige na, humarap ka na sa akin. Sa pagharap ni Andrea ay napatigil siya nang makitang nasasulok na pala ang isang tuwalya na galing kay Benji. Sa sandaling yon ay talaga nga namang nabuhayan na ang naturang ninong. Lalo pang lumalim ang paghinga ni Andrea na para bang gusto niyang umatras dahil sa takot. Napansin naman ito ni Benji. Ayos ka lang ba? Huwag kang kabahan. Akong bahala sa'yo. Tumango na lamang ang dalaga. Sige po Ninong Benji. Ilang saglit pa ay hinatak na ni Benji ang isang bagay na mula kay Andrea. Tumilapon ito doon sa lapag. Doon ay hindi na nga naalis ni Benji ang mga mata niya sa dalaga. Ang ganda mo talaga. Kamukha mo ang nanay mo nang nabubuhay pa siya. Walang reaksyon si Andrea, bagkos ay nakatitig lang siya sa mga mata ni Benji. Hanggang sa napakapit na lamang si Andrea sa matipunong balikat ni Benji nang hagkan nga siya nito sa labi. Napapikit pa ang mga mata ng dalaga. Unti-unti ay lumalim ang naturang halik hanggang sa napahiga silang pareho. Tumitig pa saglit si Benji sa mga mata ng kanyang inaanak. Halata kasi na sobrang kinakabahan ang dalaga. Ang sabi ko, relax ka lang. Tumango lang si Andrea hanggang sa muli na nga niyang nadama ang matamis na halik mula kay Benji.
At doon ay nagpatuloy na nga sila sa isang tagpo. Sa mga oras na yon ay nakadikit nga sa dingding ang isang tenga ng dalagitang si Althea. Naririnig niya ang pag-uusap ni na Andrea at Benji sa kabilang kwarto. Hanggang sa manaig na nga doon ang katahimikan. Nagtaka ang dalagita. Umalis na ata sila. Lingid sa kanyang kaalaman ay nagsisimula pa lang sina Benji at Andrea sa totoo nilang pakay kung bakit sila naroon. Hanggang sa narinig ni Althea ang isang malakas na hiyaw. Napatigil siya at muling dinikit ang isang tenga doon sa dingding. Ilang saglit pa ay naging tuloy-tuloy na ang ingay na kanyang naririnig. Hindi maaaring magkamali si Althea. Nakakasiguro siya na ang naturang ingay ay mula sa kanyang ate na si Andrea. At doon ay kumpirmado na nga sa isipan ni Althea na sa sandaling yon ay nagkakaroon na ng pagkakaisa ang dalawang tao na nasa kabilang kwarto. At iyon nga ay sina Andrea at ang kanilang 40 anyos na ninong na si Benji. Umabot ng mahigit 10 minuto na naig ang kakaibang ingay bago ito tuluyang natapos. Matapos niyon ay maririnig ang paghingal ni Benji. Binagsak niya ang sarili doon sa kama. Napatingin siya kay Andrea. Nakita lang niya na tulala ito habang nakatingin sa kisame. Bahagyang tumawa si Benji. Andrea, ayos ka lang ba? Napalingon si Andrea at ngumiti ito. Ayos lang po ko, Ninong Benji. Pwede po bang magpahinga muna? Sumagot si Benji. Oo naman. 3 oras pa naman tayo dito. Magpahinga ka lang muna. Tila napaisip si Andrea. 3 oras po pala tayo dito? Napakunot ang noo ni Benji. Oh, bakit Andrea? May problema ba? Sumagot si Andrea. Wala pa po kasi sa 1 oras mula nang pumasok tayo dito. Ibig sabihin mahaba pa pala ang oras natin dito sa loob. Ninong Benji, kaya po ba ninyo ang isa pa? Naubo si Benji dahil sa kanyang narinig at napatingin siya sa dalaga. Medyo nabitin po kasi ako doon sa una. Siguro dahil na rin po sa sobrang kaba ko kanina. Pero ngayon, masasabi ko po na mas handa na po ako. Nakita pa ni Benji na seryoso talaga ang dalaga hanggang sa unti-unti na ngang napangiti ang naturang ninong. Oh, sige, kung yan talaga ang gusto mo, walang problema sa akin. Natuwa naman si Andrea sa pagpayag ni Benji. Doon naman sa kabilang kwarto ay nakikipagtalo si Althea sa kanyang manliligaw na si Marco. Hindi porke pumasok tayo dito gagawin na natin ang gusto mo. Napakamot sa ulo si Marco. Nakakatampo ka naman. Mula pa rin niya sinamahan kita hanggang dito sa Pasig. Tapos papaasahin mo lang pala ako. Napapairap na lang si Althea sa mga sinasabi ng binatilyong si Marco. Halika na nga, umalis na tayo dito. Bubuksan na sana ni Althea ang pintuan ng kwarto pero muli niyang narinig ang kakaibang ingay mula sa kabilang kwarto. Natigilan ang dalagita nang mapagtanto niyang namumutawi doon ang kaganapan sa ikalawang pagkakataon. Grabe, parang susulitin pa ata nila yung 3 oras nila dito. Sa huli ay umalis na nga rin doon sa hotel sina Marco at Althea habang sina Benji at Andrea ay patuloy sa naturang kaganapan. Doon sa labas ng bahay ay kunwaring nakatambay lang ang dalagitang si Althea. 8:00 na ng gabi ng mga oras na yon. Pero ang totoo ay hinihintay niya ang pag-uwi ng kanyang ate na si Andrea. Kumain pa siguro sila ni Ninong Benji sa labas. Sambit ni Althea. Ilang saglit pa ay nakita niyang parating na nga ang kotse ng kanilang ninong. Huminto ito sa tapat ng kanilang bahay hanggang sa bumaba nga doon si Andrea pati na rin si Benji. Ninong Benji, kayo po pala ang kasama ni ate? Nagkatinginan sina Andrea at Benji. Sumagot si Benji. Hindi kami magkasama.
Nagkataon lang na nadaanan ko si Andrea doon sa sakayan ng jeep kaya sinabay ko na siya pauwi dito. Tumango si Althea at kunwari na lamang na naniwala siya. Sige na, dito na muna ako. Sumakay na ulit sa kotse si Benji at umalis na rin kaagad dito. Althea, dumating na ba si Papa? Sumagot ang dalagita. Wala pa siya ate. Hanggang sa pumasok na rin ang magkapatid sa loob ng bahay. Bandang 11:00 ng gabi ay bumalik rin si Benji doon sa bahay ni na Andrea. Inaya kasi siyang uminom ng ama nito na si Henry na kanyang kaibigan. Saka nga pala pare, nasabi sa akin ni Althea na hinatid mo daw pauwi dito kaninang panganay ko na si Andrea. Tila biglang kinabahan si Benji pero umakto siya na parang normal. Oo pare, nadaanan ko nga siya dun kanina sa sakayan ng jeep kaya sinabay ko na siya. Ngumiti si Henry. Salamat Benji ah. Wala ka bang nakita na lalaking kasama niya? Bahagyang tumawa si Benji. Huwag ka mag-alala. Wala akong nakitang lalaki na kasama ni Andrea kanina. Tumango si Henry. Mabuti naman kung ganun. Sinabihan ko kasi yang si Andrea na wag munang magpapaligaw hanggat hindi siya nakakatapos sa pag-aaral. Patuloy ang masaya na kwentuhan ni na Henry at Benji. Hanggang sa tila may napansin si Benji sa isang sulok ng bahay. Nakita niya doon ang dalagitang si Althea na seryosong nakatingin sa kanya. Hanggang sa matipid itong ngumiti sa kanya. Ngumiti na lang din dito si Benji. Napansin ni Benji na may kakaiba kay Althea habang nakatingin ito sa kanya. Isang oras pa ang lumipas ay nagpasya na nga si Benji na umuwi na. Matapos ang masayang banding nila ng kumpare niyang si Henry. Nang makarating si Benji sa kanyang bahay, ay biglang may tumawag sa kanya. Ninong Benji. Sa paglingon ni Benji ay nakita niya ang dalagitang si Althea. Althea? Anong ginagawa mo dito? Gabing-gabi na. Alam ba ng papa mo na lumabas ka pa sa inyo? Alauna na rin kasi ng madaling araw ng oras na yon. Hindi niya po alam. Pero tulog naman na po si Papa eh. Hindi pa kasi ako inaantok ninong Benji. Pwede po ba dito muna ako? Napatingin si Benji sa kanyang relo. Kaya lang matutulog na rin kasi ako Althea. Maaga pa kasi ako bukas eh. Pero sa kabila ng sinabi ni Benji ay lumakad pa rin papasok ng bahay si Althea. Doon ay wala naman nang nagawa si Benji. Naupo doon sa sala ang dalagita at binuksan nito ang TV. Nakakunot ang noo ni Benji habang nakatingin kay Althea. Pansin kasi niya na tila may kakaiba sa mga kilos nito. Hindi niya tuloy na iwasan na pagmasdan ito mula ulo at pababa ng dahan-dahan. Nasabi niya na maganda rin talaga si Althea. Kung tutuusin ay mas maganda pa nga ito kay Andrea. Balingkinita ng katawan at mestiza ang balat. Kapag ngumingiti ito ay lumalabas rin ang malalim nitong dimple sa pisngi. Hindi na malayan ni Benji na nasa 2 minuto na rin pala niyang pinagmamasdan si Althea. Hanggang sa tumingin ito sa kanya. Bakit po ninong Benji? May problema po ba? Umiling si Benji. Wala naman Althea. Sige lang. Manood ka lang muna dyan. Lumaki pa ang ngiti ni Althea at muling binalik ang atensyon sa telebisyon. Nagbuntong hininga si Benji. Kahit pa na naramdaman niyang nabuhayan siya, ay naisip pa rin niya na hindi pwede si Althea. Alam niyang sobrang delikado at masasabi niya na malabo rin itong pumayag. Althea, inaantok na kasi ako. Pero hindi naman kita pinapauwi. Ayos lang sa akin kahit manood ka lang muna dyan. Ganito na lang. Matutulog na ako ah. Kapag uuwi ka na, pwede bang ilak mo na lang yung pintuan ng bahay? Pakisarado na lang din yung gate. Tumango na nakangiti si Althea. Sige po ninong Benji. Ako na pong bahala. Matulog na po kayo. Doon ay nagpasya na nga si Benji na umakyat sa itaas kung nasaan ang kanyang kwarto. Matindi na rin talaga ang kanyang antok.
Buhat na rin yon ng pagod matapos ang 3 beses na kaganapan sa pagitan nila ni Andrea noong hapon. Iyon ang huling naaalala ni Benji bago niya ipikit ang kanyang mga mata. At dahil doon ay nakatulog siyang may ngiti sa labi. Hindi rin naiwasan na pumasok sa panaginip niya ang dalaga. Tila ba nakikita niya na nakahiga sa tabi niya si Andrea at yumakap pa nga ito sa kanya ng mahigpit. Pero unti-unting napadilat ang mga mata ni Benji at tuluyan siyang nagising. Doon ay nakita niya nga na may taong nakayakap sa kanya. Andrea? Tumingin sa kanya ang babae na nasa kanyang tabi. Ninong Benji? Hindi po ako si Ate Andrea. Napakunot ang noo ng naturang ninong. Doon lang niya napagtanto na ang nasa tabi niya ay ang dalagitang si Althea. Althea? Kaagad na napabangon si Benji. Anong ginagawa mo dito? Bakit nandito ka sa kwarto ko? Sumagot ang dalagita. Pasensya na po Ninong Benji. Uuwi na po kasi sana ako sa bahay. Kaya lang natakot po ko kasi masyado nang madilim doon sa kalsada na lalakaran ko. Kaya bumalik na lang po ako dito sa inyo. Nagbuntong hininga si Benji. Ganon ba? O sige. Ang mabuti pa ihahatid na kita sa inyo para hindi ka matakot. Tatayo na sana si Benji nang humawak si Althea sa kanyang braso para pigilan. Huwag na po Ninong Benji. Napakunot ang noo ni Benji. Nakatingin siya sa dalagita. Tila ba kasi may gustong sabihin si Althea na hindi nito masabi. Ninong Benji, pwede bang dito na lang ako matulog ngayong gabi? Sumagot si Benji. Pero hindi ka nagpaalam sa papa mo. At siguradong hindi ka rin niya papayagan na matulog dito. Sumagot si Althea. Hindi naman na po ako magpapaalam. Maaga pong pumapasok sa trabaho si Papa. Kaya siguradong hindi niya rin mapapansin na wala ako dun sa bahay. Isa pa, hindi naman ako isusumbong ni Ate Andrea kung malaman niyang hindi ako umuwi sa amin ngayong gabi. Napatingin si Benji ng seryoso sa dalagita. Sigurado ka ba sa sinasabi mo? Tumango si Althea. Sigurado po ako Ninong Benji. Magkakampi po kami palagi ni ate kaya palagi din namin pinagtatakpan ng isa't isa. Sa totoo lang, alam ko nga rin po yung totoong pinuntahan nyo kanina ni ate. At alam ko rin po ang ginawa nyo. Lumakas ang kabog ng dibdib ni Benji dahil sa kanyang narinig. Alam mo yung tungkol sa amin ng ate mo? Tumango si Althea. Pero wag po kayo mag-alala Ninong Benji. Wala naman po akong planong isumbong kayo kay Papa o sa kahit na sino eh. Asahan niya pong hindi malalaman ng ibang tungkol doon. Naroon ang matinding kaba ni Benji pero sa nakikita niya ay nagsasabi naman si Althea ng totoo. Tila wala talaga itong planong ipagkalat ang tungkol sa kanyang nalalaman. Hanggang sa muling nahiga si Althea. Ano po Ninong Benji? Pumapayag na po ba kayo na dito muna ako matulog? Napaisip si Benji. Teka, dito ba talaga sa kwarto ko? Althea, may isang kwarto pa naman dyan sa kabila. Sumagot ang dalagita. Pero natatakot po ko Ninong Benji eh. Gusto ko po kasi na may katabi ako sa pagtulog. Tabi na lang po tayo dito Ninong Benji. Sige na po. Napabuga ng hangin si Benji. Sige na nga. Pumapayag na ako. Hanggang sa nahiga na nga rin si Benji sa tabi ni Althea. Agad-agad ay yumakap ang dalagita kay Benji. Naging malalim ang paghinga ng naturang ninong. Parang ang init niyo po Ninong Benji ah. Nilalagnat po ba kayo? Hindi nakasagot si Benji. Sa mga oras na yun kasi ay alam niyang nabuhayan siya. Hanggang sa nagulat na lamang siya nang makita niyang nakatitig sa mga mata niya si Althea. Doon lang nakasagot si Benji. Hindi naman ako nilalagnat. Sige na, matulog ka na Althea.
Pero imbis na matulog ay bigla na lamang hinalikan ni Althea si Benji. Tumigil ang mundo ni Benji sa ginawa ng dalagita. Unti-unting lumalalim ang naturang halik at ilang segundo pa bago ito nagawang awatin ni Benji. Althea, ano bang ginagawa mo? Tila natigilan si Althea. Hindi niyo po ba gusto ninong Benji? Napaiwas ng tingin si Benji. Althea, hindi tama to. Ang mabuti pa ihatid na kita sa inyo. Lalabas na sana sa kwarto si Benji pero agad na humarang si Althea doon sa pinto. Ninong Benji, bakit ayaw niyo po? Hindi po ba ako maganda tulad ni ate? Sumagot si Benji. Hindi naman sa ganun, Althea. Pero kasi... Sumagot si Althea. Subukan niyo lang po. Alam ko na kaya ko rin naman pong ibigay na iparana sa inyo ni Ate Andrea eh. Maniwala po kayo sa akin ninong Benji. Hanggang sa napatigil si Benji nang makita na isa-isang napunta sa lapag ang mga bagay-bagay na mula kay Althea. Ilang saglit pa ay wala na ngang natira dito na kahit na ano. Sa sandaling yon ay lalo pa ngang nabuhayan ang mahigit 40 anyos na ninong. Malalim ang kanyang paghinga at halos hindi magawang kumurap ang kanyang mga mata. Sige na po ninong Benji. Subukan niyo lang po ko. Hindi makapaniwala si Benji na matapos ang tatlong kaganapan kanina sa pagitan nila ni Andrea ay naroon naman ngayon si Althea. Nakatayo ito sa kanyang harapan at nakikiusap na pagbigyan niya ito. Hanggang sa lumapit na nga sa kanya si Althea. Sobrang lapit na ng mukha nila sa isa't isa. Muling hinalikan ni Althea si Benji. Ilang segundo na tulala si Benji pero ilang saglit lamang ay napahawak na nga siya sa bewang ng dalagita. Doon ay sumabay na nga siya sa matamis na halik na pinapadama ni Althea. Hanggang sa nakita na lang nila ang kanilang mga sarili na naroon na sa malambot na kama. At doon ay nagpatuloy na nga ang mga ito sa isang tagpo. Alauna ng madaling araw, habang tahimik sa buong bahay, ay nagsimula namang manaig sa kwarto ang isang kakaibang ingay. Ang ingay na nililikha ng pagkakaisa ng dalawang tao. Hindi na nga naawat ni Benji ang kanyang sarili na sunggaban ng naturang pagkakataon. Alam din naman kasi niya na kahit na sinong lalaki ay hindi matatanggihan ang magandang dalagita. Kaya kahit pa na matindi na ang kanyang pagod, ay tila muli siyang nagkaroon ng lakas para pagbigyan ng kahilingan ni Althea. Tuloy-tuloy ang ingay doon sa kwarto na habang tumatagal ay lalo pa ngang lumalakas at umabot ng mahigit 10 minuto bago tuluyang natapos ang kaganapan. Kinabukasan na ng umaga nang mapagtanto ni Andrea na buong gabing wala doon sa bahay ang kapatid niyang si Althea. Napapaisip tuloy siya kung nasaan ito. San kaya natulog si Althea? Kapag nalaman ni Papa na hindi siya dito natulog, siguradong malalagot siya. Hanggang sa bumaba na nga doon sa kusina ang dalaga. Nagtingin siya sa refrigerator ng maluluto niyang almusal. Mag-isa lang siyang naroon dahil nga pumasok na sa trabaho ang ama niyang si Henry. Hanggang sa sausage lang ang nakita niya doon sa refrigerator. Sinimulan niya itong iluto sa kusina. Tahimik lang siya noong una. Hanggang sa makikita na napapangiti siya habang nakatingin sa kanyang niluluto. Tila bigla niyang naalala ang kanyang ninong na si Benji. Napapahawak pa si Andrea sa kanyang bibig. Nakakainis. Bigla ko patuloy na alala. Hanggang sa pinatay niya ang kalan. Iba na nga lang ang kakainin ko. Iba na nga lang ang niluto ni Andrea ng umagang iyon. Pero hanggang sa mga oras na siya ay kumakain, ay tila hindi na nawala sa isipan niya ang kanyang ninong Benji.
At habang may tumatakbo sa kanyang isipan, ay ramdam niya na tila may kumukulo sa kanyang kalamnan. Ramdam niya rin na mainit ang kanyang balat, na tila mayroon siyang hinahanap at inaasam. Dahil doon ay hindi niya naiwasan na magpunta sa bahay ni Benji kahit pa na 10:00 pa lang ng umaga. Ninong Benji? Ninong Benji, si Andrea po to. Makailang beses nang kumakatok si Andrea sa bahay ng kanyang ninong, pero wala pa ring nagbubukas ng pinto. Nakakasiguro naman siya na naroon lang sa loob ng bahay si Benji dahil naroon sa labas ang kotse nito. Sinubukang pumunta ni Andrea sa likurang bahagi ng bahay. Nagkataon naman na isang bintana doon ang nakabukas at nagkasya nga doon si Andrea kung kaya't nagawa niyang makapasok sa bahay. Ninong Benji, si Andrea po to. Umakyat sa hagdan ang dalaga. Alam kasi niyang naroon ang kwarto ng kanyang ninong, pero sa pagpasok niya doon sa kwarto ay hindi pa rin niya nakita si Benji. Nasaan kaya si Ninong Benji? Lalabas na sana sa kwarto si Andrea, pero agad siyang napatigil nang marinig niya ang hagigik na tawa ng babae mula sa loob ng banyo. Napapaisip siya dahil pamilyar sa kanya ang tawa na yon. Ilang saglit pa ay narinig na niya ang boses ni Benji, pati na rin ang pagtawa nito na halatang nakikipagharutan. Nakaramdam ng lungkot at selos si Andrea. Doon ay nakakasiguro na nga siya na may ibang babae na kasama ang kanyang ninong. Lumapit pa si Andrea sa pintuan ng banyo nang tila hindi na niya marinig ang hagikgik na tawa. Pero ilang saglit lang ay mas lalo pa nga siyang napatigil nang marinig na niya ang isang kakaibang ingay. Ang ingay na hudyat ng pagkakaisa ng dalawang tao. Nangingilid ang mga luha ni Andrea. Para ba siyang broken hearted? Hanggang sa pinili niyang umuwi na. Pero sa kanyang pagtalikod ay nakita niya ang isang damit na naroon sa ibabaw ng kama. Kilala niya ang damit na yon at alam niya kung sino ang may-ari nito. Damit to ni Althea. Naroon na nga ang kanyang hinala kung sino ang babaeng kasama ni Benji, pero gusto niya ng kumpirmasyon. Dahan-dahan niyang binuksan ng bahagya ang pintuan ng banyo. Sa maliit na awang ay naging kumpirmado na ang ingay na naririnig ni Andrea ay mula sa bunso niyang kapatid na si Althea. At sa mga oras na yon ay tanaw nga ni Andrea ang pakikipagtagpo nito sa kanilang ninong na si Benji.